Kumusta mga Marites? Kumusta na kayo? Yan ang dapat na bati ngayon. Diba? Lunes, oras ng Marites, mga Marites. Kaya naman, heto na naman tayo, punong-puno ng chika at intriga. Ang showbiz ngayon, kaya naman, bago ang lahat, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. This is your environmentally conscious instructor, Alan John Sandi. Kasi nga, mamaya. Malalaman mo. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. Okay, mga Marites, welcome to Marites University! Ay, sa ating mga Marites, sama na sa chismisa ng mga showbiz balitang pinag-uusapan dahil kahit sino ka pa, siguradong Marites ka. Like, share, and subscribe na sa MU Entertainment YouTube channel. Ano yung tanong mo sa kanya? Bakit? Environment friendly ba? Kasi nga, di ba, no to cutting of trees, di ba, Tito? di ba? Saan nga Sama ni... ni Miss Earth? Ay, naku, hindi ka aware. Quirino. Saan nga, Tito, yung Quirino Avenue pinutol Front. ang mga 200 trees ba? Ano ko lang, hindi ko na alam yung bilang. My Pero gosh, ang dami. para sa modernization na naman. Oo, Ayun na sa may Quirino. Quirino Kakabitan Avenue. ng ano, Mga- Southern Access Oh, yung Link flyover. Expressway. Parang yes, ganun. ganon. Parang Pinutol, hindi nilipat. Hindi putuli. Pero nagtanim naman daw decades old sila. na mga puno doon. May mga nara, mga ganyan. Doon sa panahong ito, grabe ang baha. O korak. May karapatan pa ba tayong pumutol ng puno? Di ba, Tito? Tapos meron pang 600 yata, Yes, mga more bayan kasi, di ba? na puputulin. Dire-diretso yun. Wait Skyway ka, yun eh. more? Bigyan ng... More baha. More baha, more Bibigyan ng ano. ng permit ng DNR, Tito, di ba? Ayoko ba? Diyos ko. Okay, mga Marites, habang nagkakagulo dun sa puno, ito naman tayo, mga Marites. Sino Ito na ba po ang sa bunga? linggong Chismis! Puno at bunga. Kinamusta mo sila kanina kasi nga. Kasi nga, di ba? Kumusta? Angkas na kayo rito, mga Marites, dahil maraming chismis. Ang Angkas? Ha? May connect ba? Okay, yes. Okay talaga. Hindi kayo relevant, ha? Yung kamusta alam ko. Oh, na rin. Correct. Okay, ito na. Simulan na natin. Late yata ako sa... Donnie Pangilinan alam ko na. Ben Mariano tumodo sa halikan sa last movie nila Oo. together. Environment friendly. Yes! O, ano muna yung angkas, Rose? Talagang ano? sabay ka. Angkas. Nauna yung angkas kesa sa kamusta. Kumusta muna bago yung angkas? Ay, angkas muna bago kumusta. Ano yun? Ay, Ano yung angkas? ha? O di mo rin pala. Hindi pala alam. Yung kumusta lang, di ba? Hindi, meron. Angkas nga siya Ibang sinasabi. senaryo yung angkas iba. na sinasabi niya. Ano yan? Diyos Ay, ko. sus! Usos! Baby, drive my car. Ah? Ikaw na, oh. Okay. O, eto na. Spoiler alert, ha? Sa mga ayaw dyan ng spoiler. Ayaw ma-spoil na kanila panonood ng Don Bell movie. Ay, Malabas mag-spoil na ako. ba? Ay! Unahan Malabas na ba? kita. Ito nga, spoiler nga itong chichik. O, ikaw, sige, mauna ka. O, go. Kailan na ba to? Ngayon bang Wednesday na? Wednesday, yes. Wednesday. Naku, na ba? manood kayo. Nakanood ka ba? Ang ganda Ay, daw. wow. Hindi ako nakapanood Ayun. eh. Pero para sabihin na ang ganda, meaning ang ganda talaga. So hindi mo napanood. Sino nagsabi maganda? Alam ko lang. Ay, yung mga nakapanood, syempre. Oo, syempre. O, eto. O, go Eto na, spoiler dali. alert nga. Sa mga ayaw ng mas-spoil na panonood nila ng movie, medyo skip niyo muna tong part na to. Balik na lang kayo mamaya after ng report. Bakit kasabihin mo ba yung kwento? Oo, lahat. Ay, wag! I-reveal ko lahat, Char! Naku, ayaw ng eto na nga. regal ng ganon. Ano ba? Ito na nga. Ito na nga. Hindi regal Ito na nga. yan. So, ang chika sa atin ng source. Wow, ng source. Tumodo raw si Donnie Pangilinan at si Bel Mariano sa kissing scenes, Rose. Sa huling pelikula nila as love team na ayan nga, TSW o Tayo sa Wakas. Ayun. So kung dati ay pa-cute lang mga halikan nila, Fu, di ba, ganun-ganun lang. Ngayon, Very todo mild. na. This time, mature na ang atake. Ng mga halikan. Baka laplapan na, Talaga? ganyan. Hindi ko ma-imagine. kaya manonood talaga ako Ako sa din, Wednesday. alam mo namang... Oh, pero okay na rin naman kasi bilang 28 na si Donnie, 23 na rin naman si Belle. Ayun. 23 pa lang pala si Belle. At ang sabi raw ni Kathy Garcia, ng director nila, na si Kathy Garcia Sampana, mismo ang Don Bell daw ang request noon. Hiniling nila na parang feeling nila kailangan doon sa eksena talaga dapat maging intimate sila, mag-kiss sila, o may gawin silang something na sila raw talaga ang nagsabi para
para kasi makatulong sa extent. Tsaka parang hindi naman kasi dapat talaga meron nun. Kaya sila mismo nagsasabi, lagyan natin direct yun. So ginawa naman nila. Nilagyan naman, this. Oo, nilagyan. Tito, talagang Oo. halik. Ang Panood dami mo na ba? raw. Hindi pa no. Para napanood Hindi ko mo pa na. napanood. Eh, Tapos Diyos ka ang na, tanong, Meron Fu, nakapanood na eh. meron na nakanood. Oo, meron Ang na. tanong, Fu, may love scene ba? Sa tingin mo, may love scene ba ang Don Bell? Kasi kissing scene, marami. O, dapat itodo na nila. Last na yan, di ba? O, feeling mo ba meron? Oh, go. Wala. Yes! Another spoiler. Meron, Kaya mo na, habi. Meron daw talagang isang ang chika sa, kasi siya yung nagchika sa akin, meron daw isang dedicated love scene. Wow. Dedicated love scene. Oh. Tapos merong isa na parang comedic yung yung treatment. O, yung parang tipong biglang pumasok si Joros na co-star nila, gano'n. So medyo naudlot. Parang gano'n. Tapos isa naman parang lumabas sila sa room para maglambingan or whatever. Pero nandun naman yung mga roommates nila. So naudlot din, mga gano'n. So medyo slightly pero merong isang dedicated love scene. Dedicated, Abangan, di ba? Ano mga pinakita? Ayun na, ito rin. Oh. Meron din Parang ng mga nakapanood. may slight skin din daw ng mga pakita. Like, Oo. what part of the skin? Matutuwa raw ang mga aklas sa solo shot The neck. sa solo shot ng abs ni Donnie. Ay. Oh, hindi ko lang sure kung may pabukol na eksena. Fu, kasi yan inaabangan mo, di ba? Oo. Ay. Hindi lang yon. Dapat all the way. Ganon. May sure na Enter may the pa-abs. Dragon. Hindi naman daw all the way. Sabi nung nagchika sa Oo naman. grabe. Wag na. Iba naman yung all the way. Oo. Grabe Pero ka, may Fu. sure na may pa-abs. Matutuwa raw ang mga akla. Kasi talaga. So, abs lang? Oh, ano ba yun? Charot. Pero for Donnie, ano na yon? Carry na yon. Hindi. Tapos sabi ni Direk Cathy, medyo pitin pa siya kasi parang feeling niya nga, nag-level up dito talaga yung lumevel up ang Don Bell. So, kung kailan daw umiinit na yung dalawa, saka parang ito na yung last nilang movie yun. together, di Talaga ba? kaya? Last na? Pero kung baga sabi, nirespeto naman daw niya kung yun na yung last ng movie nila ngayon. Pero in fair, tama ka, Rose, maganda ang feedback sa pelikula at okay ang positive ang review ng mga una nang nakapanood ng movie. At mukhang kikita siya, Rose. Parang, yun ang Tingin ko sabi rin. nila. Kasi yung unang dalawang pelikula ng Don Bell, which is Love is Colorblind noong 2021 at Inconvenient Love noong 2022, ay medyo hindi kagandahan ng resulta sa takilot dito. Ano siya, baka this time magka-hit movie na yung dalawa sa kanilang huling pelikulang pagtatambal. Pag hindi, Aba? wala. Lungkot naman. Pero kasi kilala si That's Direk Cathy. ano na yun? At saka si Direk Cathy, di ba? Ano yan, Bakit blockbuster. yung dalawa ba, hindi si Direk Cathy? Hindi, ibang mga. Okay. First time niya na-direct yung dalawa. Tapos in all fairness sa kanilang sa kanilang dalawa, si Bell yung galing sa isang blockbuster movie. Dahil last year, isa sa biggest hit ang Meet, Greet, and Bye. Di ba? Na si Direk Cathy rin na nag-direct. Part ng Ansam si Bell. Si Donnie yung medyo hindi kagandahan ng resulta ng huli niyang pelikula na Gigi Rose o Good Game. Napanood mo yan, di ba? Oo, yun. 2024 yan. Na pinroduce pa ng movie ni Donnie. Yeah. Ayan. Bukas ang premiere night po ng TSW at sa Wednesday na ang showing nito. At Rose, parang na ko. Ano? Na vindicate ako sa chika ko na nag-break yung dalawa pala talaga. May source ako, sabi niya. Na, ano, what do you mean? Di ba sabi mo, feeling ko hindi naman sila ito nag-break. na nga, Pero okay meron sila. nagsabi din sa akin. Break na? Oo, daw. Yes! So Tama ako, ako. Sabi ko sa'yo, feeling ko nag-break yan. Talaga True, ba? Tapos nag-break na sabi, daw. oo, break na. Yes. Ay, di. Magagawa. Ayun. Pero friends naman sila. Mukha yun naman nga. Mukhang Mukha promising yung kanilang pelikula. So, watch natin yan sa Wednesday. Ayan. Go! Okay. Mga Don Bell fans, supportahan niyo. Ba't kaya nag-break? Yun ang Ito mga marites naman. Favorite ni Mr. Fu, Catherine Bernardo, may 14 billion babali. plus views. Nasa TikTok. Ilan? Mr. Fu. Billion? Yes! Wow! Not just million, but billion. Kasi ang ginawa, parang tinotal yung current na mga views. Tapos Okay. sinig ko yung TikTok niya. Sobrang 10 million nga naman. 10 million ng isang item. Tinotal, Yung views ng TikTok Lahat niya. ng videos sa lahat ng TikTok. video. Hindi naman isang video nag 14 billion. Chinek ko lang na. Kumbaga parang ano na. Aggregated. So parang counting. Kasi nga, bawat video ni Catherine sa TikTok, 10 million, 15 million, puro ganun grabe ang yaman na niya kung may bayad ng TikTok. So parang Dati naman siya mayaman. Oo, hindi ito sinasabi. Isang halimbawa si Catherine Bernardo ng celebrity na hindi pa kumukupas kasi wala naman siyang regular show. Tapos yung huli niyang pelikula 2 years ago pa. Pero pag chinek mo yung SOCMED niya, for example sa IG na lang, yung TikTok hindi ko masyado nababantayan. Yung IG niya, lagi siyang may post ng
branded. Yes, endorsement. Endorsement. May collab palagi. Minsan nga, di ba, hinahanap natin siya, hindi niya pinupost kung nasaan siya or wala nga siya masyado mga life updates eh. Di ba yung ibang mga artista, umihi lang sa CR, naka-video na, naka-vlog na. Si Catherine, hindi siya ganun. Pero lagi mo makikita sa mga IG niya, yung mga collab videos or yung mga branded na mga posts kasi nga endorsement niya yon. So, yun. So, as of now, 14.9 billion views sa TikTok. So, in short, counting pa yan. Tapos, followers niya sa IG, 20.2 million. Tapos, nagbukas siya ng Threads. Kakabukas lang niya, 1 million plus na kaagad ang kanyang followers. So, yun. At, eto na, noong Sabado, segue ko na dyan, merong isang event sa Lucena City. Wow! Nabalitaan ko Nagre-report niya. na from Lucena. Nakarating ako doon. Yeah. Parang hindi ka nagsasabi, Eto na. Meron daw, hindi ko alam kung ano yung event kasi hindi naman binanggit Baka doon ko. Santa Cruzan, hindi? Hindi, ang tawag, 43rd Ugat Lucena. So, parang awards night ito. So, merong red carpet, tineme. So, syempre, rampa ang mayor. Nung rumampa ang mayor, tinanong kung nasaan si Catherine. Tapos talaga, ang dami naghahanap kay Catherine dun sa red carpet. Ang sinasagot lang ni mayor ay ngiti. Kaya tuloy, kinikilig lalo yung mga tao doon. Kasi parang, syempre, statement. Pag cute lang na parang meron meaning yung ngiti. Yan ba yung naka-black si Mayor? Hindi ko nakita. Basta yung red carpet na ano. So yun. So parang excited sila maging first lady agad. Why not naman? Si Siyempre, kung mga Catherine. taga-Lucena Diba? ka. So walang sagot si Mayor. Ngiti lang, smile buti lang. pa si Catherine ang sabi ng, okay, di ba gumano? Sabi, smile daw. Para maiba naman daw. Wow. Naman. PR na PR. Grabe, dapat naging PR na talaga ako ni Mayor. Mayor, hindi ni Hindi Catherine. Hindi Catherine. Pero speaking of Catherine, alam mo gusto ko yung ganong artista na nagpo-post lang. Hindi lahat. Oo. Hindi 24/7, hindi yung tama ka. Pero gusto ko rin mag-PR naman, lang. Rose, may live Ay, ako- updates. pero mas, alam mo kasi, at Pilin-pili. least, Ayoko nagpo-post ng branded. ayoko din ng mga branded Parang- puro. Dapat, meron naman siya in between na, like yung nung nagpunta Butan. siya ng Butan. Butan, di ba? Pero Oo. sana may update din kay Mayor. Wow. Pero alam mo kasi, nakikip yung mystery pa rin pag gano'n Totoo naman. Kasi yung kulang na lang. Sino ba yung ganyan, Rose? Napakarami, aminin mo. Hindi, naalala ko si Nay Lolit. Si Nay Lolit, di ba, sa mga alaga niya, gano'n. Well, ito ay, nung araw, na ayaw niya napakalat-kalat Oo, yung mga kasi talents. totoo. Kasi parang masyado kang, Like sa mall. Oo, wag pakalat-kalat. Tapos ang itsura mo pa Oo. Yung parang hindi ka kumbaga naayos. nakapambahay ka lang or something. So siguro si Nay Lolit ng mga panahon na yun, very Korean na yung niya, peg niya, no? Sa pag-handle ng talents. Diba Korea ganun? Oo, pero kasi Parang ganun hindi rin naman naman. talaga dapat. Kasi artista ka dapat medyo may mystery, hindi yung binabayaran ka di ba? Para makita, pag nag-perform ka, tapos makikita ka lang palagi kung saan-saan. Yun Parang, din. hindi, parang yun para maprotektahan yung premium Siyempre, ng mystery mo, artista, oo. diba? At saka parang wala rin naman sa character ni Kat Catherine. yung post ng post ng Pakalat-kalat, parang atat mag-post. Di ba? Kaya hindi. Ang maganda sa kanya, kung magpo-post siya ng live update, aabangan mo. Yes. Oo, kasi Papanoorin nga, mo. hindi, Kasi- hindi siya always. Hindi always. Oo. Kaya Katulad nga siguro- lagi ka nakaabang, di ba? Diba? Kaya nga napapansin ko, puro Hindi, branded. Palagay ko nakaano na si Catherine sa kanya. Yung ano yon, yung may alert na pag nag-post, pag nag-live. Sino ako? Hindi naman. Hindi naman. Pinupuntahan ko talaga. Pag magmamarites na. Or si Mayor Mark Alcala na nakaano sa kanya. Ako yun Stalker na ang papunta niya. Sana maging friends kami. Tagal mo na sinasabi Oo nga, every wala. episode. Pakilala mo na nga ako, Mayor! Go, yun lang. Mayor, mga taga Lucena, pakilala nyo kay Mayor. Siya, dahil. Nakita ko yung mga nagpapapicture sa kanya. Ang dami nga raw nagpa-picture nung naging, ang dating nga daw dun sa, di ba mayor siya? Ang naging datingan daw dun sa red carpet, parang na siyang artista kasi ang dami raw nagpa-picture. Diba? Siyempre, Syempre. Catherine Siyempre, may yun eh. jowa kang artista din. Oh. Correct, di ba? Hindi lang basta-basta yung jowa mo, Catherine Correct. Bernardo. Mismo. Ano ba title ni Catherine Bernardo? Asia Superstar? Hindi, Yun ba? parang hindi. Teen Queen dati. Ewan ko Hindi na na siya ngayon, hindi na teen. siya teen. Anong Parang may title? mga So, ganun. sa mga Marites, comment down below. Ang narinig ko na Parang kasi may mga Asia ganyan. Superstar. Dati noon, Teen Tawag sa- Queen. Hindi, yun ang tawag sa kanya ng mga Asia panay niya. Superstar. Ba't na ayaw mo? Hindi, kasi
Kung ikaw ang tatanungin, deserve ba ni Catherine ang Asia Superstar? O, ayan ha. Tanungin kaya sa buong Asia. Ang hirap kasi pag kinlay mo na Asia kasi, Bakit si- kilala ka ba buong dami, Asia? dami. Si Julian Diba? San Jose, Oh. Asia's limitless. Exactly. Si Alden Richard ay Asia's multimedia star. Sabagay si Reg naman Bakit ay ba kasi Asia naman Songbird. Pero kasi, i-quantify natin yan. Si Songbird ay nanalo sa mga Asia Pacific, Asia Tsaka contest. nagkaroon ng mga album sa Yes, Asia. kasama Asian Yes. singers. Oo, tsaka Eh, si tinalo niya yung mga pa, Asian. Si Miss Pelita, Asia's Queen of Songs. Dapat naman din. Hindi nga lang siya Asia kasi si Asia's Queen of Song, di ba? Oo. Song si Tita Pilita. Tita Eh, pero Pilita! dahil sobrang kasikatan ni Pilita Oo, noong nung araw. Hindi nga lang siya pang Abroad. Asia eh. Talagang kilala siya abroad. So balik tayo kay Catherine. So ano dapat? Superstar lang? Hindi naman pwede. Kasi Mahirap Ay, ako ano mag-claim yun, ng Ate Asia Guy? Superstar kasi andyan yung mga Korean na sobrang sikat Exactly. globally eh. Doon din ako nagkataka talaga Oo. sa atin. Ba't ba ang hilig Yan, natin hirap dun maglagay po. ng Oo. Asia? Asia, di ba? si Morissette nga may Asia din, di Kaya ba? nga. Asia's Phoenix? Yung mga Ano ba? Korean nga, hindi nagkiklaim ng mga Asia. Oo, parang kakaya naman po. Hallyu Star Yeah. lang, Korean Hallyu Star, mga ganyan. Sino bang Asia Superstar na nagkiklaim sa Korea, Rose? Wala naman, di Hindi ba? sila nagkiklaim ng Wala, Asia. oo. Or on Korean pa rin ang ginagamit nila. So ano sabihin natin, wag na nilang gamitin. Alam mo, hindi ko ka Philippine Superstar. Ayun Hindi naman ka- ni Ate Ate Guy, Guy. hindi Oo. pwede yun. Ayan. Sige, hayaan nyo na. Kung dapat Di ba problemahin yung kay yan. Ajuday nga, young superstar, hindi na siya young. Ayaw na nga ni Oo. Jude. Ayaw Gusto mo nga ni pag gawin yan Juday. next time, magpa-contest ka kung ano gusto Oo, mong ano title magandang para kay title for Oo. Catherine. Pwede naman. Diba? Lucena's First Lady, yun na pala. Lucena Superstar. Ay, ito na nga. Balitan natin si Gerald Napoles, the new Pogi. Talaga ba? At dahil kasama niya si Coco, nakiusap siya kay Coco Martin na huwag agad patayin sa series nila. Pwede makiusap pala, in fair. Oo, kasi nga bagong kasal daw siya. Sabi. Ito. Kailangan bumawi. Kailan ng pera. Di ba? Lalabas ba yan, no? Ayun po, nakausap namin si Gerald. Yan po ang tawag sa kanya, the new Pogi. Pero biba naman po yung ano niya. Naglagay niya. Hindi siya sanay, pero kailangan, wala siyang choice. Ayan. Ano rin po natin, yung interview natin kay Gerald. Sabi ko kay Derek po ako. Derek po. Ano na pala to? Thank you ha, kasi nakakasal ko lang. Huwag mo lang papatayin. So parang yun. Ayun lang po para Yung galing kay Coco Part. Yung Coco Part po. Kasi kasama siya sa Sigabo. So parang sinabi mo na, pangit is the new Pogi, parang gano'n. Hindi, ganun. Hindi man, Biba yung nagsabi. Hindi ako. Grabe, sabi Ano mo yan. talaga? Diretso Hindi ba ah. Ganun Pogi, dati, oh. pangit is the new Pogi. Grabe. So dapat i-revive na rin yung humanap ka ng Oh, alam pangit. naman niyang tinatawag siyang pangit, pero huwag naman daw yun. Ayaw niya. Hindi ka gwapo, pero huwag naman pangit Oo nga ka. naman. So, sabi mo Diba? lang, the new Pogi. Oo. Pero wag naman din sana yung new Pogi. Eh, di ko nang iba, di ba? At least may Okay, nag-uusapan. agree naman ako doon na wag naman tawagin pangit. Pero parang yung new Pogi, parang Eh, naman bahala din ng ata. Biba. Di ba? O, kanya-kanyang panahon yan. Uy, pero mabait yan si Gerald na Oo po. naman. Yan yung tipong hindi na-offend dahil. Kaya nga malakas ang loob ko sabihin, Correct. wag naman new Pogi, wag din naman din pa. Dahil nga nakaranas sa kamag-anak niya mismo, nilalait-lait siya. Lola daw niya. Oh, lola niya, huwag siya, uwisod yan. Hindi ka pogi, pangit ka. Samang ganito na lang sa pogi, Rasan. Kaso direct Ito ano pa. promote niya? Love mo. Ay, oo nga pala. Kailan ang showing? June 3 na yata, kasi nga na-move ng June eh. Next week na yata, next Approved week. na. Kung isa showing na. Hindi pa naman yata pinapa-preview eh. Nakalusot ba sa'yo? Ah, wow! Hindi naman ako nag-screen lang, ano? Okay, hintayin na lang natin. Dahil balita naman natin si Gary Valenciano's Unshaken Podcast Pilot today with Kim Atienza as the guest page D. Oo nga. So, mapapanood na po ang Unshaken Gary V. Stories of Grit and Grace. Podcast po ito na nag-pilot today. Actually, every Monday ang drop niya at 12 noon. Ang bongga dito, hindi lang siya sa YouTube mapapanood, mapapanood din siya sa Spotify. Mapapanood ba? Napapanood mo Meron na yata. rin. Oo, di ba? Mapapanood din sa meron na. Spotify, Apple Podcast,
ayun nga, YouTube, Amazon, and iHeartRadio. Yan. Bali, itong Gary V, Unshaken Gary V, ito ang unang Filipino content to be part of iHeartRadio Oo nga, may US. bago lang yung iHeartRadio for local. Yes, so yun So, yan po. for- So ito ang kauna-unahan. I think kahit sa Asia, hindi naman siya yung una, pero one of the few na naunang nakapasok or binigyan ng chance ng iHeartRadio US. Ayun. At saka kahit si Gary B, nagulat din siya. Sabi niya, as to why they chose me to be part of their family, I don't know. Ayun. Pero it's first in the Philippines and one of the first in Asia. Yan. Ang una pong guest ni Gary B na mapapanood nyo ngayon ay si Kuya Kim Atienza. Siyempre, napag-usapan din nila dito yung pinagdaanan ni Kuya Kim, of course, sa kanyang bunsong anak na si Eman. Pero other than that, marami pa raw. Kasi nagulat din ako na ito ang pinilot episode. Kasi alam ko, isa to sa mga medyo huli na May tape. na-tape, oo, nagawa, na-interview. Kasi nauna na niyang nakausap sila Martin Rivera, Coco Martin, Marami ilan ng sa mga yan. bangko. Marami ng bangko, yes. Yun. Talagang first din to for Gary V. Kasi sabi niya nga, usually ako ang ini-interview. Pero when the offer came, everybody believes that I can. So, Naman. oo. So, yun. Kaya, sabi, kumbaga, hindi siya sure kaya ko ba or what, but he's really enjoying now. Kasi, parang sa bahay lang nila to sinushoot sa studio niya sa bahay nila sa Antipolo. Kaya parang gusto din ng mga ng mga guests. Parang ang dating casual Very lang. homey. Oo, yes. Yun po. Ang sabi ni Gary V, ang common thread daw na sinasabi ng mga guests niya, you know Gary or you know Tito Gary or you know Sir Gary, I have never shared this before. Kumbaga, meaning, marami sa mga interviews niya na dun lang ibinahagi sa kanya. Yan. Saka, ang mga aabangan pa pong guest, si Coco, actually si Coco Martin to, pero parang siguro baka middle of the conversation, pumasok si Julia. Baka ganon, ha? So, Then, may inamin. oo, yun din ang namin. Pero abangan na lang natin kung Kay ano man. Gary B nila Oo. inamin, Ro. Abangan na lang natin, di ba? Yun din ang curious ang mga nagtatanong mga press. Siyempre, Meron po bang na-reveal? Ganyan. Then si Martin Rivera, doon pa lang sa parang snippet na pinakita, makikita mo umiyak si Martin. Ayaw, very emotional. But sabi ni Gary B, mukhang yung about Santino ito. Na siguro ito sa mga napag-usapan nila. Kasi napaka-emotional ni Martin, di ba? When it comes to his youngest son, na si Santino. Alam mo, sinasabi din ni Gary B, na-enjoy niya at iba, parang siguro iba yung nakita niya nung na-interview naman niya si James Reid. Kaya abangan natin yan. Michael V, of course, Shasha Padilla. Dami na. AC Bonifacio, Gab Valenciano, Paolo Valenciano, Glock 9, Alessandra De Rossi. Who's this? Good for a year. Ay Sigera, Kiko, Senator Kiko Pangilinan. Yan, ang ilan sa mga aabangan. Tapos, siyempre open din siya if given the chance for season 2. Pero mukhang pinaplano nila, kasabi namin, bakit si Tita Angeli hindi naging guest? Kasi parang maraming pwedeng ma-reveal at mapag-usapan. Pero pinag-iisipan nila yon, pinaplano nila, baka hindi si Gary V ang mag-i-interview kay Miss Angeli. Si Miss Angeli ang mag-i-interview kay Gary V. Then, kasabay din ito ang 40th anniversary kasi ngayon ng Manila Genesis. Kaya parang sabay dito sa pag-launch naman ng Gary B, Unshaken. Yan po. So, abangan nyo lang po yan every Monday at 12 noon. Yan. So, congrats Congrats, Gary. Sir Gary V. Genesis. Congratulations. Yan. Ito naman mga Marites, bagong chika, Catriona Gray, happy sa bagong boyfriend. Environmentalist. Alam niyo, environmentalist ka na. Grabe. Environment friendly rin yan si Tito, si Sino? Catriona. Okay. Anyway, masaya na nga ang na nga ulit si Catriona Gray. At obviously, ay meron na ulit nagpapatibok ng kanyang puso dito. Ang name nung lucky guy na rumored boyfriend niya ay si Douglas Nichols. Douglas Charles ang ang Ayan. Instagram handle Ayan, niya. oo. Ayan.
O, siguro ang pangalan niyan, totoo, ay Douglas Charles Nichols. Malamang ganon. So, ito yung gwapong guy na spotted na madalas kasama ni Catriona so kumakain sa labas at kasama niya rin naglalakad sila in public, ganon. Di umano, ito ay isang British, ayan pogi. British-Filipino ang mix ni Douglas na may mga nagsasabing tila nahahawig sa ex ni isa sa mga ex ni Kat na si Clint Bondad, di ba? Bondad. Oo, parang ganun yung mga Actually. ka-fest. Oo. Hulma. Na, if you remember, ay 6 years na nakarelasyon ni Kat si Clint. Ayun, na naging controversial after nung kanilang Correct. after nung kanilang relasyon. May ibang naling sa iba itong si Clint, di ba, Fu? Kanino nga, Fu? Di ba kay Ann? True. Kay Kun An ng Miss Ann You. ng Miss Universe, yung owner dati. No. Na pinaghahanap ng mga otoridad. Di ba? True, yata may ganun. Oo. Patong-patong yata ang kaso. Anyway, diretso siyang tinanong ni Arnel Cerato ng PEP kung PEP.ph kung kamusta ang kanyang love life. At ang sagot ni Catriona ay, love life is for me lang. Sabi niya ganon. Yeah, I'm happy. I'm doing well. Ayun. Tapos, sumundot pa si Arnel. At meron ka na raw bagong boyfriend? Sabi nung Arnel. Sabi niya, and I'm happy. Ayun. Yun lang ang short. Yun lang. Yun lang ang short reply niya kay No Arnel. more, no less, di ba? Tipid. Oo. Tapos binanggit pa ni Arnel ang name nito. Sabi niya, Douglas Charles. Sabi niya, talagang ang bilis din ni Arnel sa mga ganyan, di ba? Binanggit ang name. Ang sagot lang ng 2018 Miss Universe ay, that's all I'm gonna say. Ganon. So, hindi napilit din ni Arnel magsabi ng kung anik-anik. So, hanggang happy lang ang sinagot niya. At mukhang for now, yun lang muna ang mabibigay na detalye ni Kat about her love life, about her new love. Ayun. Nitong March 2026 lang, Tito, nagsimula makita together sina Catriona at Douglas. Recently lang yan. Tapos, earlier this year naman, niya ini-reveal yung mga dahilan ng paghihiwalay nila ni ni Sam Milby sa isang interview. Ayun, engaged na sila pero nag-end din yung kanilang 4-year high-profile relationship. Pero ngayon, nakatagpo na siya ng bago niyang mamahalin. Ayun. Okay. Okay. Ito naman, malungkot na balita mga Marites dahil Dennis Trillosan, Calixto, survived a major car accident. Ay, oo nga pala ko. Ikaw na, no? Kaya na nga, hindi ko masyadong naano. Kaninang umaga lang po ito nangyari. Bakit sa post ni Dennis? Kasi yun lang ang naging source talaga natin yung Facebook post to ni Dennis Trillo. Si Dennis Trillo po, ang daddy ni Calix, na anak naman niya kay Carlene Aguilar. Okay, so si Calix na search ni Alan D, Ay, 18 years old. Yes. So ito, kaninang 5 a.m. nakatulog daw habang nagdadrive mag-isa yung panganay ko. Grabe nga itong Grabe na. look. Di ba? Sobra, grabe. So bumangga daw po sa island at tumaob yung sasakyan. So it's a total wreck talaga. Pero talaga naman, tama naman talaga yung sabi ni Dennis, hindi nangyayari to sa lahat. Hindi lahat ganito sa ang term niya, kaswerte. Katulad ng kanyang anak na you will come out alive, di ba? At saka walang Pag tinamaan ganyan. iba. Sabi niya, walang tao, walang coaching tinamaan. Correct. Parang Oh. siya lang talaga. Walang ibang, siguro kasi nga 5 a.m. baka wala pang masyadong sasakyan. Well, basta walang ibang tinamaang sasakyan at Walang nadamay. wala ring nadamay na tao. Tapos, si Thank God. Calix mismo, ang tinamulang niya, nagkaroon siya ng pasa sa ulo, pasa sa braso, saan pa ba? Ayan. Maga ang kaliwang. Maga ang kaliwang kamay. Yan. So, ayun, totoo po yan, hindi lahat ay ganyang kaswerte. Kaya sabi nga ni Dennis, paalala niya rin, kasi ang sinasabi, nakatulog. So, kung kayo ay nagdadrive, talaga naman, kung kayo ay nakakaramdam ng antok, tumabi muna, matulog. Maghanap ng, like for example, gasoline station, Siyempre, di ba? pahinga mo. Matulog muna kayo doon hanggang sa medyo okay na at saka nyo ituloy yung, kasi mas mahirap kapag may nangyaring aksidente. Yun nga lang, pagkatapos ito i-post ni Dennis, like ito, yung naka-screenshot nito, 42 minutes simula nung pinost ni Dennis. So, hindi ko sure kung gaano katagal to nagtagal na naka-post, pero marami naman naka-screenshot, dinilit din niya yung post niya na yan. Magtataka lang ako, hinahanap ko kung ano pa yung ibang details tungkol sa nangyaring aksidente. Wala akong mag-google.
Puro yung lumalabas lang, Yan lang. yung source, yung galing kay Dennis. May pinagtanungan din ako, saan ba yung nangyari yung aksidente? Siyempre, di ba? Ang sagot sa akin, parang hindi nila dinidivulge na, hindi na nila sinasabi. So, hindi ko din alam kung ano nangyari. Basta, ang pinagbabasihan na lang natin, yung post nga ni Dennis. Pero Wala sa kasi- 24 oras. Wala, ilalabas yun eh. Pero pag kasi ganun eh. usually, pag ganitong aksidente, Rose, syempre may police report yan. Yan, kompleto sa oo, of detalye. course. naman, oo. Unang-una, hindi mo, darating agad yan eh. Yung mga, usually yung mga, yung mga sa road. Soko. Oo, di ba? Ayun lang. Pero at least, abuti na lang, They thank survive, God, di ba? ganyan lang ang Ayun. nangyari. Kasi grabe, imagine mo yung tumaob yung sasakyan mo and then sa total wreck. Pero medyo, Ano? napapatanong ka rin kasi usually pag ganyan nga, yung andyan na agad yung police. Ikaw mismo, gusto mo malaman kung ano yung talagang Of course. nangyari, di ba? So ano yung mga... Sa mga hindi nakakaalam, si Calix ay isang fencer. Di ba? Atleta. Mahusay na sa fencing po, sa sports na fencing. Yan. So, I'm sure bilang magulang, like si Dennis, talagang Ingat-ingat, siguro mga kabog ng dibdib ni Marites. Dennis. Oo. Ganun na lang. At the same way with Carlene. At malamang pati din si Jenny Lynn na close Correct. din naman kay Calix. Yes, paano anak niya rin niya yan. So, ano na yan, paalala na sa lahat ng mga driver. Ingat. Oo. Neho. Lalo na yung mga nagdadrive ng motor, ha? Napunta sa motor. Ay, nako, ito, ibalita naman natin si Ogel Casid na walang alam sa pagbawas ng host sa Showtime at paghingi ni Vice Ganda ng solo show sa GMA. At this Father's Day, kakaroon ng tribute para sa kanyang Daddy Yoke concert. Meron tayong interview kay Ogie. Okay, sa ano yan? 5 private. That's her favorite. Yes. Konti lang kami dyan. Ang taray ng camera, oh. Okay, so, okay, paano na nagsimula? Ay, sana makita natin si Ogie. Yung konsepto ng concept. Well, Background na ayan, nandiyan si Tracy. Impossible. So, nung nagpabala kami ng concert, yan yung dates na nabigay sa akin. Tamang-tama, ay, Father's Day weekend pala to. So, naisip ko, ituloy natin Father's Day weekend concert. That's why it's called Daddy. Doon lang na. It's because of the dates. Okay. And ano bago mo may papakita dito? O siyempre sa mga hit songs mo, may bago ba? Actually, yung wala. Ikaw talaga. And then, yung mga songs ko, very small part lang siya. So it's a rep na yung mga kinakanta namin mga daddies ng 80s and 90s. Puro mga ganyan. Daddy. Oo. So, daddy songs tayo. Yung mga kinakaraoke ng mga daddies. Tapos yung nagpa-party kami ng bata, ito yung mga kanta namin. Ganyan. So, ang concept ko dito is, it's a day for all the daddies to be celebrated, of course. At the same time, to relax. Muna tayo, Nasaan yung kay Vice? we deserve this day. Sa Showtime ba, nagiging daddy-daddy ka rin? Oo, actually yun ang role ko doon. So every so often, tatanungin ako ni Vice, ikaw Ogie, as a dad, ano ang masasabi mo? Kami ni Chang Ami kasi ang senior doon, no? So siya yung point of view ng nanay, and then ako naman yung point of view ng nanay. Yun, kasi may mga roles kami sa Showtime. So, Yun. Hindi mo mabawasin yan. Hindi mo magbabawas ang host. May issue ay, lang. hindi ko, wala naman ako sila naririnig na gano'n. Saan mo narinig? Narinig ko, Rachel. Hindi, may mga intriga lang gano'n, di ba? Hindi ko narinig. Gano'n. Kaya ito mga isang bagong intriga. Sige. Si Vice noon, nung punta sa GMA, Vice came for a show. Ano reaction niya? Yung show. Meron siya yung everybody sing. GMA ba yun? Yung pinapalakan. Ano eh? On TV. Hindi
Hindi ko alam, friend, kasi wala akong balita. Good for you. Good for her. She deserves all the, diba, vice that she deserves. Okay, may merong hawak ng kamay dito. Thank you po. Good luck. Bakit may hawak? Ayun po, ang tanong ko kay Ogie na naglabasan na yan. Lasing Siyempre, ba yung nakuha kumuha na. ng video? Sino kumuha ng video? Ako. Alam mo na. Eh, di ko nagtatanong, ikaw kumuko, wala sa Albert kasi dyan. Ah, Kasi nga bawal. Ayan. Anyway, basta manood ko, abangan niyo yung mga daddy dyan, no? Sa June yun. Nakalimutan ko yung date, basta June na lang yun. Sa Proscenium Theater, sa may Rockwell. Watch nga ako niyan. Okay. Nakanood yun sa Proscenium. Tara, sama ko. Lika. Okay. Ito mga Marites. Ganun lakad. Cup of Joe, tagumpay ang sandali Ay. concert sa Philippine Stadium. Sports Stadium. Sports Stadium. Kahit inulan. At Inulan ba? inulan sabi daw. ko sa'yo, sabi Inulan. ko eh. Tsaka, Ulan. sabi nga sa post ni Direk Paulo Valenciano, nabasa raw yung ibang gamit. open Tapos kasi, nagkaroon diba? ng open yun eh. Nabasa ibang gamit na para gagamitin sana. Ikaso nga, gusto na nila i-cancel. Ikaso nga, ang dami ng tao. Ay, hindi. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Nilaban. Merong laptop kasi nabasa yata. Andun yung ibang ano. Oh, afraid talaga. Yan yung reaction natin, di ba? Nung sabi, ay, open air dyan. Paano pag jumujulan ngayon? Pero usually, Ayun, di ba yung director's area, dapat Kulang yan ng- tolda. Dapat meron man lang. Ayan yung crowd na talagang Oo nga, dami. Tapos diba? di ba may swimming pool pa, di ba? Ah, di ba Yes. naanggi? Maanggi. Pero ang dami. Ayan nga, basang-basa sila, Ayan oh. sila. Diyan, nag-swimming sila dyan Swimming after dyan. ng ano, habang pinapanood. Kakainis. Oo, swimming sila sa pool habang pinapanood yung fireworks. Ah, okay. Ayan Bongga yung yun. moment na yan sa may ending. Ayan na, watch nila yung fireworks. Aray, may habang nandun sila sa pa-fireworks. swimming pool. Saya. June 19 and 20 daw yung kay Ogie. June 19 Sabi ni and Paolo. 20. June Yun. 19 and Siya ang 20. director yata niyan, si Paulo. Ah, Ay, watch tayo. Oo, Dali. kung may Paolo Valenciano ang iba, siya ay may Yeah. Paolo Paolo Bustamante. Sandali dito, maganda yung moment. Kwento mo Yung, maganda yung moment nga dyan ni Gian, doon tsaka Oo. ni Hallelujah. Kasi Bago niya kasama niyang tinawag guest si dyan si Bamboo. Jay Contreras ng Kamikasi, tapos si Eli Bendia, tapos si Bamboo, na kumanta na Hallelujah, sinamahan siya ni Gian. Oo, Tapos sabi yun niya, nga, may moment siya, ikaw na lang nga. Sabi niya, Yeah. okay lang magalit, Oo. okay lang sumigaw. Mm. Diba? Basta Mali yung, hindi. para sabihin yung tama. Oh, yung Kapag para may mali. pag may mali, Oo. i-express mo yung sarili mo. Oo, tapos sabi niya nga, we will never, Parang hindi sila we will never oo. stop singing and parang speaking. Yes, ganun po ang For the kanilang truth. 'di ba? Kaya nga Kasi 'di ba, yun daw parang gusto lang patunayan, this is our music, this is what makes us as an artist, parang yung artistry nila gano'n. Kasi 'di ba, siyempre parang parunggit yun sa mga of 'di ba? course, 'di ba? Parunggit. Yes, sa mga DDS o Tama. yung maayos sa kanila, tumitira sa kanila, na ganyan. Nanindigan pa rin siya Tinitira na. si Gian? Yes. Ha? Yes. At Oh, hindi siya, titira siya. Favorite Oo. siya tirahin eh. Oo, favorite tahimik lang ba siya. siya pag tinitira Ay, siya? oo. Ay, Para. Mukhang hindi. Si Julia kasi Barreto, di ba tahimik lang pag tinitira, sabi niya kay Karen. Pero si Gian, sabi niya, pag-ingay. Ingay Oo, siya, sabi di niya ba? na, oo. Dapat i-call out mo yung mali. Kapag basta mali. Okay lang sumigaw. Oo, Hindi okay niya lang sumigaw pag magsalita. tinitira. Agree din naman ako doon. Agree naman tayo doon. Lagi mo dinadala sa tinitira, hindi naman. Wala naman doon ang Oh, context grabe ka. Ayan. Talaga ba sa natirahan, gusto mo doon dinadala ang Thank you sa usapan, eh. kaibigan nila Shane Santos sa pagbigay ng pictures. Ganyan. Oo, Okay, bongga yun. congratulations. Ay, tapos kumanta dyan si Tito, si ano, di ba? Kumanta si Maki kasama Ayun, niya. yan, Tsaka si Bill mami, Ashley. Yan, saya Mag- rin. Yung si Maki. Maki, Libo. mami, may report siya. Grabe. Oo. Sikat na sikat yung hitmaker. Oo. talaga. Gen Z. Congratulations. Congrats sa ano. Congrats sa Cup of Joe, di ba? Pakita mo yung Cup of Joe mong shirt Oh, ito, ayan, Napaka-phenomenal ng binigay Cup sa of akin Joe to. talaga. Bigay sa akin to ng Cup of Joe. COJ. Oo, at saka sila kinuwang endorser ng Shopee, no? Ayo, yes. talaga? oo. Joe, meron silang ad for Shopee. Nice. Nakita ko pag nagla-live ako sa Shopee, meron silang ad doon. Very good. Iba, Ito na. iba ang Cup of Joe. Speaking of Maki, Ay, Toto na ikilala mo na siya dahil nga si Si Maki Maki. at Justin De Dios ng SB19 siniship ng netizens. Maki Ja, gustong gawa ng tingnan mo, pelikula na ganda-ganda. isang Babae ba si Maki? tingnan direktor. mo nga to po. Oh, ang ganda-ganda ng ano. Oh. Ah. Ay, may Bakit sinend mo sa Concept akin. photos. Hindi ko na, ano.
Kung talaga yan. po. Oo, concept photos Na-pictorial yan. sila ng ganyan sila? Or ginawa na ng Siguro. fan? Concept photos, ayan. May shoot sila na ganyan. May angel si may pakpak si Justin, di ba? So magawa sila BL? Okay, Hindi wait pa lang. nga. Ano nagmamadali? Ito na nga, nirelease na nga ni Maki ang bago niyang song na Habang Buhay Pansamantala. At nag-drop yun kahapon, Sunday Fu at midnight. Ang music video nito na sa ending, pinag-usapan to kasi nga sa ending ng MV ay may special guest appearance. Ayan cute ng eksena. Ang SB19 member na si Justin De Dios. Ayan. Parang ka nanonood ng BL pag tinignan mo yung Oo, correct. Actually, parang Thai. Parang Thai Thai. or Korean. Thai Oo, BL. true, true. Bale, yan. Na naka-uniform pa So, kasi. eto na nga po. Bali, sa dulo ng music video ay naglalakad sa daan si Maki. Tapos ay mabubunggo siya ni Justin, ayan yon, na nakasakay sa bisikleta. Kahit actually, maluwag naman yung kalye, di ba? At mabagal naman ang under ni Ja. Ayun, nagkabanggaan pa rin sila. At syempre, natuwa ang maraming akla, mga LGBT, part ng Mga LGBT. akla talaga, natuwa. Siyempre mga queer young queers natuwa sa eksenang yun ang dalawa dahil love song ang kante. Love song yung inaawit niya ng habang buhay pansamantala. Tapos si Justin yung makakabungguan niya doon sa dulo sa ending ng video. So ang mga akla nagkaroon kinilig. O yun, so kilala si Maki sa kanyang mga color-coded love songs po. At ito raw ang kanyang pink song. Tingnan mo, cute-cute na mga concept Pero magkamukha photos. sila, no? Grabe Well, naman. Di naman. based dito sa photos na para magkahawangis. Para kasi yung hair. Pati hair. Oh, basta si Pati build. Oo, basta yung ito build. ang kanyang pink song. Alam mo na, di ba? Parang may meaning din pag sinabi mong pink, di ba? Meron nga meaning yung pink. Di ba Teka na, Tito? sorry hindi ko kasi kilala si Maki. Matagal na akong Grabe. hindi Ano yan, hitmaker? Hindi, siya, bading ba siya? Or wala lang? Trip niya lang yung mga ganito? Hindi naman para ako sumagot dun po. Ay, baka hindi. Ay, baka aminado. Wala siyang Hindi, wala wala siyang ganun. ganun. Walang ganun po. wala. Ang bilis-bilis. Napaka-judgmental mo talaga po. Huwag naman makajudge. Tatanong ko lang. Oh, hindi naman. Ay, wala siyang aminado. Isa akong miyembro ng LGBTQ kineta. Wala Wala ganun. naman ganun Wala, chika sa wala. kanya. Ikaw lang ang Para naglalagay. tayo, Saka wala parang hindi naman naman kailangan basa. sabihin yung mga ganun. Walang hindi pwede. If you're an artist, parang ipakita mo lang kung Bakit ano naman ikaw. hindi pwede sabihin? Pwede naman yun, aminin yun. Choice naman niya yun kung gusto niya sabihin. Baka hindi naman nga siya ganun. Baka hindi naman pala siya ganun. Ano ba? O tsaka hindi naman kailangan. Kung ganun man, hindi naman kailangan aminin. Bakit Kung hindi So, niya gusto. given na. I mean, kung hindi... Uy! Bakit yung favorite mo, hindi naman umaamin? Oh. Sino yung favorite? Ano ba yun? All of my favorites. Oh, anyway, ang Hindi, lagi sinasabi, what you see is what you get. Sabi? Di ba? Sino yan? Anyway, ito, isa sa mga songs, isa sa biggest hits ni Maki, Fu, ay yung Dilaw na song. Grabe, kung hindi mo naman Dilaw. alam yung Dilaw, grabe ka naman. Hindi ko alam. Oo. Kantay mo nga, kantay Kantay mo. mo, sing it. Tapos, eto pa, bali may yan, nilagyan nila ng doon sa una niyang video, yung sa video ng ng Dilaw, lalagyan niya ng color Dilaw si Bini Maloy kasama niya doon eh. Sa Dilaw. Oo, sa Dilaw na MV. Sa dulo ng MV, nalagyan na Issue bali, pack sila. yung uniform ni Maloy, nabangga siya ni Maki, nalagyan ng kulay dilaw. This time naman, nabangga ni Justin si Maki, nalagyan ng color pink yung yung damit ni Maki. Parang may parallelism yung dalawang MV. Pero dati si Maloy, ngayon si Justin yung parang partner mong masasabi kasi siya yung nandun sa dulo, di ba? So may mga akla na Parang kinilig. Sabi nila, very evident ang queer undertone ng nasabing music video. It captures daw the queer experience of loving silently. Yan. At mas lalo pa silang kinilig po nung mag-message si Direk JP Habak, kina Maki at Justin na okay, ang ganda, what if gawa tayo ng pelikula now na? Sabi ni Direk JP Habak na sinagot ni Maki ng tara? At sinagot naman ni Ja ng G. O sabihin game. O ayan. So BL na Ala ko, G, gay. Push talaga. Ikaw talaga. BL na ba ang kasunod nito? Ay, baka naman na yan? Tawag dito, initial presentation na yun naman talaga ang ending. Baka naman promo na yan.
Hindi natin alam. Parang hindi naman ganon. Alam mo, Ba, yun- tayo pa ba? Yun ang pantasya ng mga akla. Sabi nila, naku, sana BL na ang kasunod Baka naman nito. talaga may plano sila yung umpisahan lang nila sa Hindi music siguro video. si Justin. Oh, parang hindi, oo. G daw sabi ni Sabi Justin, di ba? Oo. Hindi, sabi lang yan. Sabi lang yan, Hindi. sabi ko. Si Justin ba nag-G sabi niya? Oo, pero pelikula naman ang niyaya ni ni Direk JP. Kaya Hindi nga. naman ibig sabihin baklaan yung Kaya pelikula. nga, ang dami-dami mga nagbi-BL na mga straight naman. Oo nga. BL ang iniisip mo. Pwede namang hindi BL yung gawin nila kung ano man. Ano di ba? gagawin nila pagkatapos sila magagaganon? Pwedeng ano, May ulo, ano ka ba? Oo, anyway, sabi mo, Mag-BL na sila, no? sabagay, wala namang masama kung mag-BL sila. Actor naman sila eh. Kung, ano, Ano? diba? Actor naman sila dun eh. Oo. Pwede naman. Oo, Hindi ko wala naman sinabi si Direk na totohanin nyo na. Oo. Doon tayo maloka, totohanin nyo na, tapos sabi nila, go! Anyway, may nag-comment. Nakakabaliw. May nag-comment pa na fantasy raw talaga ni Direk JP Haba kasi ang gumawa ng ganon. queer films too. Kaya yun. So di ba baka, siya nakakagawa? parang hindi pa, oo. Tapos hindi pa raw ready ang madla kasi sabi niya, Rose. So sabi ng mga nag-comment, Di mukhang pa. ito na, this time mukhang ready raw talaga. At sana raw, ay i-push na lang magkaroon ng movie ang Makija. Yun ang nila ha, ang blended names nila, Makija. Makija. Parang maganda, J-A-H. Makija. Oo, Makija. Kasi Makija, si Justin Ja talaga ang tawag dyan, J-A-H. Tsaka nag-artista rin si Justin, di ba, sa GMA? Yes, nagkaroon siya ng special role sa dito, Sangre. Sangre, di ba? Di ba? Ayun nga. Yes. Nag-fairy, nag-ano siya doon. Nag-ano siya doon. Ano na naman Pero may po? powers. Lagi May pa powers natudulas ang yun. ano. Hindi ko alam kung fairy, pero may powers. So, tapos, alam mo po kasi, ito si Justin at si Maki, talagang close sila. As in, Okay. tropa sila. Lagi Ay, sila, naman pala eh. lagi silang spotted na magkasama nanonood ng concert. Pala eh. Tapos pag concert ni Maki, nanonood si Justin. Pag concert ng SB19, nanonood Saya! Oh. si Maki. Tapos ang favorite Anong sport nila. kinain mo ngayong gabi? Alam mo kung anong favorite sport nila Oh, po? ano? Lalaro sila ng volleyball. Wow. Yun ang favorite sport. Perfect. Oh. Tapos may chika pa na nung nag-guest sa podcast ni Direk JP Habak sa ang walang kwentang podcast si Maki, nandun sa audience si Ja. Ang taray! Sobrang silang close. Sobrang supportive, di ba? Oo. Si ang host nung ang walang kwentang podcast ay si Direk JP at saka si Direk Tonet Hadaone. Tapos nagkasama din sila sa Batanes, fuha. Pero feeling ko meron silang bukod sa biyahe nila sa Batanes together, feeling ko may collab silang ginawa doon. Baka may song sila or video na ginawa or whatever. Hirap ng flight sa Batanes. Correct. Hindi na din, kaya rin Hindi may isa-isa lang ang flight Correct doon, din. padalawa lang. Kaya Tsaka na, kaya effort na. ng Batanes at mahal. Pero Hindi tingnan mo, ka na, let's nagkasama go sila doon. there. Oo, yun. So, ibig sabihin, close talaga. Close naman pala talaga sila. Oo, legit silang close. Yun naman Best pala. of friends. Kayo naman kasi Ah, porky close yung po, dalawang talaga, lalaki. oh. Parang Baka best of friends. May malis na. Ganyan si Di ba Mr. po pwedeng talaga. lang sila? Dumi-dumi ng isip. Mag-BFF. Bro. Oh. Talaga, bro. Okay, mga Marites, oras na para Tuloy sa pa? pinakamainit na Ewan ko, showbiz Paolo. chika. Parang Ito tuloy natin naman. Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7. Ano na, natahimik. Ikaw na. Ikaw na. Ay, oo nga naman. Dahil tama lang na ipagsama ang pinaka-inaabangang chika sa pinaka-nakakabusog na chibog. Order na sa naka-flash na link, mga Marites. Siguradong yan ang best dahil solve kayo. Nonetheless, mga kamarites. Ugbo 24/7. Ito, ugbo natin. Aiko Melendez. Pinaparinggan nga ba si Sok Medpost, si Ces Drilon, Mr. Fu? Correct. Dahil dyan, alam naman natin, nagkaroon ng interview si Ma'am Ces talaga tawag ko sa kanya ever since. Si Ma'am Ces kay Attorney Jamie Bondoc. Ito ay may kinalaman sa issue ni Senator Bato de la Rosa dahil si Attorney Jamie Bondoc ang nagre-represent na lawyer para kay Senator Bato. So, nagkaroon sila ng interview doon sa newscast ni Ma'am Ces, tapos nagkaanuhan sila dahil hindi solve, nakikita nyo naman, hindi solve si Ma'am Ces Sa mga sagot ni Attorney Jamie Bondoc. Na very naman yon usual na interview kapag hindi naliliwanagan yung sagot, tatanong at magtatanong ka. So, naging mainit yung interview na yon, tapos nag-viral yon. So, eto na. After lumabas tong viral na video na yon ni Ma'am Ces, tsaka ni Attorney Jimmy, nag-post sa kanyang Facebook account si Ate mo Aiko. Counselor, di ba? Aiko Melendez. Counselor ng oo. QC. QC. Tama pala ng post?
Ang haba ng post niya. Oo, ang sabi niya, wait. Bakit ang lumalabas sa akin si Ko? Eto na siya. Ang sabi niya, people often ask me what course I finished in college. I graduated with a degree in communication arts, major in journalism from Philippine Women's University. One important lesson I learned is that when interviewing someone or making a case study, an interviewer should never be biased. Personal opinions and personal feelings must be set aside. As journalists and communicators, our responsibility is to listen objectively, ask the right questions, and give our guests the chance to fully expound and share their side. Ayan ang sabi niya. Tapos, dininay niya na kasi syempre ang dami ng huntahan dun sa post niya. Ang dagdag niya, hindi dapat inunahan ng judgment ang kwento ng isang tao. Every individual deserves to be heard fairly and respectfully before conclusions are made. Tapos, sinabi niya na wag na po nating isama ang DDS, pinklawan o anumang kulay. Yun ang sabi niya. I was simply basing my explanation on what I learned and what we were taught. General observation lamang po ito. So wala namang admission na si Ma'am Ces nga yung pinapatungkulan ni Aiko. Pero kasi, saktong-sakto eh. Right after na lumabas yung interview ni Ma'am Ces kay Attorney Jimmy, naglabas siya ng ganyan. So syempre, sari-sari yung opinion ng mga tao. May kumakampi kay Aiko at meron naman ding hindi kampi kay Aiko sa nangyaring pag-i-interview ni Ma'am Ces kay Attorney Jimmy. Pero syempre, kilala naman natin si Ma'am Ces na talagang Sus Mariosep. Kumbaga, Hindi mo naman mako-question ng kanyang hindi mo naman Oo mako-question naman. ang kanyang credibilidad. ang kanyang pagiging journalist, di ba? So talagang ako naman, Yan ang journalist. hindi kasi sila Nag-interview. nung napanood ko yung interview, I did not see the whole interview, pero hindi kasi parang hindi masagot yung tanong. Kaya, napapaano? Oo, alam mo na naman ganun rin ako Siya sa ng Ces. tao. Pag ini-interview, may mga sagot na hindi mo gusto, tao ka lang naman, Correct. napapareact ka. Correct. Tsaka Di yung, ba? Tayo nga pa nag-interview talaga lang. Oy. pag hindi, di ba? Totoo naman yun. Kasi Oo. kahit gano'n ka maging objective, pero kung gusto mo kasi makakuha ng Yeah. sagot doon sa hindi maliwanag na sitwasyon, talagang ipupush mo ng Oo, ipupush. Tapos kung bumabalik kakatasin mo talaga. yung interviewer mo doon sa kanina pa natin pinag-uusapan, maano talaga yung nag-i-interview. Makakaramdam ng parang, ano ba ito nangyayari? Yes. Minsan pwede kang matawa, minsan pwede kang maasar. Di ba kay Maris Umari, nagulat siya, kumanta na lang bigla si Bato. Yung mga ganon, hindi mo alam. Ako kaya nandun. Oy, Actually, in fairness, yung mukha ni sigurado Maris, mapapareact din like ako. Kaya, Mapapaganyan ako ako pala matatawa, ang galing ni Maris, di ba? Na-control. control niya. Pero Pero kinakat halata na mong- niya. Oo. Pero kinakat na niya na alright, huwag ganun na si Maris noon. So may kanya-kanya tayong estilo. Oo. Pero ako naman, in all fairness naman to Ma'am Ces, hindi naman niya narating yung pagiging niya, broadcast journalist na parang wala lang. Saka napakaraming pinagdaan Para marami bilang sa isang journalist. Correct. Actually, kay Aiko kasi, nagkakaroon ng malis. Kasi ano niya point of view naman niya yan. Yan naman yung kanyang tingin niya, komento niya. Nagkakaroon kasi ng malis dahil naging open naman si Aiko sa pagsasabi na, di ba, na DDS she's siya. a DDS supporter or DDS supporter. DDS, ayun. At saka, at the same time, BBM din. Tama ba ako? Or DDS lang? Hindi. Parang mas More of Sara siya eh. Mas Tara siya. tara. Yun. Kaya nagkaroon ng malis, of course. Ayun. Yun lang. So, pero ano lang yan, isa lang yan. I'm sure madami pang mga ganyang ganap. Hanggat hindi pa nare-resolve at hanggang ganito pa rin ang Pilipinas. Yeah. Pero talaga bang si Bato ang abogadong kinuha ni Oo nga din. Ako din nagulat din ako. Si Jimmy ang kinuha abogado ni Bato. Eh, kasi Dalawa di ba sila, si- dalawa. Dalawa sila Attorney Jimmy Bondoc ay isang Dalawa. diehard. Dalawa sila. Yan, diehard. Sabi yun Jimmy ba? naman yun. Yes, oo. Dalawa Sino pa yung sila. isa? Torian ba? Masaya Parang sa to. ba? Oh, yeah. I'm sorry, hindi ko na po yung Hindi pangalan. namin memorize yung ano. Kasi yung interview Dalawa. ni Ma'am Ces, si Attorney Pero Jimmy madalas Bondoc si lang. Jimmy Si Jimmy Bondoc na ang yung nagpapa-interview eh. oo. Tapos nakakalukri yung gusto niya sa kanya i-surrender yung di ba? Marami. Na marami, ito rin marami Siya mga magsaserve na abogado wala. ang Siya nag-react magsaserve. Siya na magsaserve. siya ang tatanggap nung Oo. subpoena
niya o nung warrant of Warrant, arrest oo. at siya ang magsuserve sa kanyang kliyente. So doon, ang daming mga Daming abogado na nag-react mga na deans and every professor. ang subpoena or ang warrant of arrest, kung sino yung nakalagay doon, Naman. yun Kakaiba ang yun. dapat ang tumanggap. Kung lang na sabihin din siguro na isa ng point, walang ganun, Mars! Malamang kung tayo yun, na ganyan natin. Wala namang ganun, Kaya Mars. di ba meron pa siya statement doon? So anong gusto niyo pong mangyari? Oo, Ganun na nga yung correct. ganun na nga yung pagkakatanong eh. Oo. Kaso nag-react nga si Attorney Jimmy nung parang napasmile napahalakhak ba si Ma'am Ses? Correct. Na parang napaano. Kasi Tapos don't na nakikinig ridicule ka. ba ang sinabi ni attorney? Di ba kahit Nanonood sila ka ako. Miss Mel Chanco, Oh, Mel Chanco. sila Mel Karen Chanco. Davila, Davila. di ba nung na-interview naman nila si Senator Bato, di ba nakikita mo rin sa kanila yung Gusto nila yung, siyempre, Kasi ano, si Ma'am- Robin Padilla, Robin yung huling Padilla, interview din ni oh, Miss Mel. Mel Si Ma'am Chanco. Jessica kay Senator Bato, oo, di ba rin. meron din siyang interview? Makikita kasi malalaman mo naman, di ba? ang di naman ano na- talaga ng journalist, uriratin talaga ang mga detalye. without being offensive, di Oo, ba? uriratin talaga yung mga detalye. Lalo na kung hindi maliwanag yung sagot o yung explanation. At saka ito, national issue na kasi ito. Di ba? True. So, At saka Dami na eh. nandun tayo hindi sa... tayo pwedeng petiks-petiks lang. Nandun tayo sa Kumbaga. panahon ngayon na ang mga ini-interview ay mga kakatuwang characters. So, pag meron mga naging reaction na kakaiba, parang normal lang yun kasi ini-interview, nakakalok rin din naman talaga yung mga ini-interview. So, ganun nagiging di ba? Pero, bigyan na rin natin kay Aiko. Alam naman natin kulay ni Aiko. So, parang, di ba? Bigyan mo Hindi na naman sa tayo kanya nagtaka yan. na meron siyang pagdidepensa na ganyan. O, nasa Okay, kanya mga yun. Marites, yan po ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! At para naman sa ating mga Marites na gusto ng exclusive showbiz scoop, sali na sa ating Facebook community group. I-click lang ang pinned link sa live chat at sumama na sa Beloved Marites University Community. Updated ka na nga, may exclusives ka pa. Sama na at mag-like, share, and subscribe na rin sa MU Entertainment YouTube channel. Okay, mga Marites, ito tuloy tayo. Luis Adrian Alandi nag-react Ay. sa bad breath blind item ni Beauty Gonzales. Ay, naman. Mr. Po, ano yan? Wait, ako, itatanong ko lang, naging kapatid ko si Luis Alandi kay Noel Ferrer nung araw. Ano na ba talaga ang pangalan niya? Luis Alandi o Adrian Hindi, Alandi? Back to binalik. Luis. Balik to Luis na. Oh, so, mas nakilala naman siya in fairness sa Luis. Kasi yung Alandi ay si Alan D. Adrian. Sa Adrian. Alandi, ikaw yun. O, yung Alandi niya, apelido niya talaga yun, Anyway, so eto na, nag-guest si Beauty Gonzales sa isang podcast. Ang host ng podcast ay si G. Canlas at si Abby Asistio. So, okay. syempre, alam niyo naman, pag ganyan mga podcast, nag-guest ang artista, anything goes kung ano-ano mga naitatanong. So, naitanong sa kanya kung sino ang nakatrabaho mo na hindi beautiful ang amoy. That was the exact question. Tapos, natawa si Beauty at ang sinabi niya, yan, name starts with an A, sabi niya. Ang nangyari daw sa kanya, ito ay base sa pagkukwento ni Beauty, inabutan daw niya ng mints bago ang eksena, yung letter A. Kaso, ang sagot daw nung letter A na sinasabi niya, hindi, okay lang ako, hindi ko kailangan. Tapos, ginawa raw ni Beauty, in-insist daw niya, ay hindi, kailangan mo. Ayun ang sabi. So, in short, Kissing scene. hindi naman sinabi lang ka-eksena. Eksena. So, eto na. Siyempre, yung mga netizens, naghula na. Sino-sino ba yung mga Letter A. letter A na Artista. artista na nakasama niya? May mga nakita ko na kasi dun sa interview, hindi maliwanag kung lalaki o babae. Kasi snip yung court portion okay. lang na yun na napanood ko eh. So, hindi ko na... Oo nga, pwede rin babae. Pwede kasi, Pwede rin babae, kasi may oo. mga nanghula. Ito, banggitin ko na yung mga hula doon sa, doon sa thread o doon sa comments. May comment ng Andrea Brillantes kasi A. Meron ding Albert. Nakatrabaho niya ba si Andre? Well, yun yung sabi. O baka naman ano ba, mga Oo, yata. Yun. Tapos Albert Martinez. May ganon. Pero ang pinakamarami na hula ay si Adrian Alandi. Luis naman siya. Luis naman siya. Eh baka nung araw na yon Adrian siya nun.
Parang hindi. Oh, hindi. Alam mo, kailan lang naman niya ginamit yung Adrian. Hindi, nga pero natagal lumang eh. serye na itong kinukwento ni ano. Kaya nga, the more na Luis. Anyway. More on Luis yun eh. So in short, pinatulan ni Luis Alandi. Yun lang. Oh, eto na ang ginawa niya. Ay, nakita nyo. Adrian Alandi. Question mark, sabi ng isang netizen. Ang ginawa nitong si Luis Alandi, na Luis Alandi na yung handle niya, nag-post siya ng picture niya sa dental clinic na sponsor niya. So yun yung lumabas. So syempre, nung nag-react siya, lalong dumami yung Syempre, comments ng mga netizen. So eto na, sabi Baka ni tinatag kasi siya or tinatag siya. Tapos sinabi niya, naisip ko din yan. O naisip ko din siya, sabi nung isa. Tapos sagot ni Luis, pinatulan din niya. Ox ka na, masaya na. Yan ang sabi. So yun lang naman. So wala namang confirmation kung sino dahil nga pa-blind item niyang sinabi ni Beauty yung letter A. At kahit yung hindi beautiful ang amoy, in general din Yun nga. Kaya nga, pwedeng babae din eh. Pwede rin. Ayan, rin. pero hindi ko napanood yung the whole interview. Pero yung dun sa, yan, kung base mo dyan sa yaan, walang binanggit kung babae o lalaki. Baka bakla, hindi mo na. Ay, so yun. Ito rin naman si Beauty kasi. Hindi na lang pinangalan. Hindi ba pinangalan? Hindi, nakakaloka talaga kapag may initials. Dapat sinabi na lang Dapat niya din na lang siya nagbigay ng initials. Pero kung isabihin niya na binigyan ng means, Alam mo na rin si Beauty, di ba? Oo, Dire-diretso dire-diretso din yan, ako. Di so, ba? kasi pagbigay ka talaga ng initials or nagbigay ka ng letter, manganganak talaga kung sino yung tao. Pero talaga maisip nila, it's Adrian Alandi na hindi naman common yung Adrian na Correct. ginagamit niya. Pero baka, ewan ko, di ko alam, at hindi ko rin alam kung saan sila nagkasama. Dahil hindi naman binanggit. May photo sila together mukhang nagkasama talaga. Yun lang. So, yun. Okay. Okay. So, ang lesson learned, wag na magbigay ng letra. Okay mga Marites, balitang Korean po tayo dahil nga si Wow. Kim. So yun, clear na sa allegations na ginawa niya si Kim Seiron nung minor pa, PhD. Indicated. Yes, it's been more than a year Oo. na rin. Ngayon. 2025 nang pumanaw si Kim Seiron. Actually, birthday mismo ni Kim Soo-yoon. Ang pagkakatanda ko was February nang nag-commit ng suicide si Kim Seiron. Then after that, ayun na, biglang may mga issue na nilabas nitong YouTube channel na to. Yun. So, imagine mo, let's say, 1 year na lang natin sabihin, for a year na nilalaban tong kaso na to. Pero alam mo, hanga ako kay Kim Soo-yoon at sa kanyang management at sa kanyang lawyer. Kasi, pinaglaban nila. Hindi sila bumibito. Kasi, umpisa pa lang naman sinabi na ni Kim Soo-yoon na hindi totoo to fabricated lahat or something. Pero alam mo naman, lalo na sa Korea, yung magkaroon ka lang ng konting issue, lalo na ganong katindi, Bata pa, di ba? naapektuhan talaga. siyempre. Grabe na yung naging epekto kay Kim Soo-yoon, lalo na in terms of sa Popularity. finances niya. Finances. Oo, yun. Iba nga. Sobra. O sabi mo nga, pero... Iba na raw itsura ngayon ni Daw, Kim Soo-yoon. oo. Ha? Iba na. Hindi, Hindi pa yung naapektuhan. naapektuhan din, oo. Ano Pero gusto ang mo maganda itsura? at ang good news, ngayon lang, ngayon lang halos weekend yata, lumabas yung news mula sa South Korean, sa Seoul, South Korean police na inaabsuelto nila si Kim Soo-yoon. Hindi raw totoo yung ginagawang issue na kesyo si Kim Soo-yoon ay ginawa si Kim Seiron, the late Kim minor Seiron, noong minor pa. Dininay din naman yun ni Kim Soo-yoon at ng agency niya. At last year, sinabi na nila na it's not true na 19 na yata si Kim Seiron nung naging jowa ni Kim Soo-yoon. Parang So, gano'n. ito minor. Oo. So, Huhulihin yata yung YouTuber, Rose, di ba? yes, yun nga. Ngayon, ang YouTuber ang huhulihin talaga at yun ang balita ko yun ang bibigyan ng kaso, syempre, no? Dahil siya ang nagpapalabas daw, di umano, ng mga fabricated news na yan, in short, fake news. Kagaya na lang ng AI daw pala itong picture ni Kim Soo-yoon at ni Kim Seiron na magkasama. Oo, na found out yan. Ano pa? Pati yung chat
or text messages sa ano, Fake. ayun. Fake din. Parang ano. Screenshot yan. ng Ano tawag ano. dito? Alam mo talaga, ang Outer dami talaga, or- oo, pwedeng gawin. Imagine Kaya lang, mo, imagine nasira mo, yung yung buhay nung natinira isa. niyo yung buhay, yung career ng tao, kaayos. Correct. Talaga, totoo naman eh, di Oo ba? naman, Mas di ba? mga ganyan ba? Okay Halimbawa, naman may dito mga eh. ganyang tawag dito, statement na hindi pala totoo, wala nangyari. Nakakabangon naman yung mga... Meron, pero minsan hindi. Hindi na, oh. Pero ang isang sa nakabangon, oh my God, nakalimutan ko pangalan. Yung sa, ano ba ito? Ba't nakalimutan ko name? Yung sa... Ginamparan ni Alden sa ano, di ba? Yes, Oh, yes. sa Ano nga startup. niya? Comment down. Alam niyo yan. O basta yun. Yun, nakabangon Na-cancel yun. yun. Kasi ang naging issue din doon, kesyo pina-abort yung... Although yung girlfriend babae niya. naman na nagpa-abort, Yung girlfriend. pero nakabangon siya. Ang suporta din ng mga fans. Actually, believe din ako sa mga fans ni Kim Soo-hyun na talaga for the longest time, di talaga din siya iniwan. At inilalaban din na innocent yung tao. Pero nakakaloka kasi yung mga advertiser, di ba, bumitaw? Yes, Yes. yun talaga. Sobra. Nakakainis. Alam mo, Prada, etc. Tapos naman ginudge nila may kaagad? alam mo yun na mahirap talaga sa Korea. Siyempre, ayaw tanggapin na ma-associate sa natin. scandal. Oo. Basta any scandal, maaga pang mga advertisers na Talagang mali. Ikaw Ayaw. talaga. Understandable Meron yan. siyang isang endorsement na parang ang tagal-tagal na siyang endorser. Binitawan din siya. Oo. Sana... At dahil dyan, Rose, nagkabaon-baon daw sa utang si Kim. Yun nga. Kasi Soo-hyun. bilyon Yes. ang I think 7 billion Oo. yata. Kasi parang sa kanila, pag binawian ka nung mag-ano ka, Rose, magbayad ka eh. Yeah, oo. Hindi ka lang binawian, nawalan ka na ng income, Babayaran magbabayad mo pa ka pa. sila. Kasi nakalagay yun sa Oo, nakastipulate yun sa contract talaga eh. Oo. Kapag Ganun na nga, no? na-breach yung contract Oo, nila, yun nga, nagkaroon ng number skandalo, 1, yung oo. image talaga. Yun. So ikaw pa'y may utang sa kanila. Correct. Kaloka. Anyway, si Kim Seon Ho, yun na ano ba iba, Yun, si nakalimutan Kim ko Seon siya. Ho. Siya yung naka-bounce back. So, yun din ang wish ko talaga kay Kim Soo-hyun kasi okay naman talaga yung image Oo niya, nga. maayos naman yung tao bilang aktor. Pero may nabasa rin ako, kaya lang syempre hindi ko alam kung gaano ka legit na kesyo nagpiprepare na raw for comeback. So, sana nga Supportahan totoo. natin. Naman. Saka you should remember na si Kim Soo-hyun ang sinasabing highest paid Yeah. Korean actor. Ha? Yeah. Kaya tignan mo yung Pero parang nasira. naungusan siya ni yung sa yung Yes, Rose. ano ba yan? Yes, Ano ba yan? Rose. Yes. Yung Are you okay, Rose? Yes? Ano po? Anong vibrations yung madam? ano ba yan? Sorry. Yung sa yung Sa tagal mo hindi nagre-report ng Korean. Squid Game. Sino doon? Yun Si... doon. Siya na, Lee Jung highest Ji ba? paid? Basta, Lee yun na Jung daw. Ji. Oo, yun ang highest Lee Jung paid Ji. na daw. O, siya Ayun, na. second daw si Kim Soo-hyun. Ah? Oo. Sorry kanina, malamang marami na naman Ito magbabas si na ano. Kim Seon Ho, nakabangon daw. Yes. Oo, yun nga. So yun, so Halos ako talaga, magka-name sila, no, Kim I really Seon Ho. wish na sana makabangon si Kim Soo-hyun. Sana hindi siya na-disappoint. Ay, Eh, well, most likely na-disappoint siya. Pero sana hindi ito maging daan para talikuran niya yung So, career niya kasi napakahusay naman na aktor din ito. Napakahusay, napakagwapo. Correct. At maayos naman ang imahe talaga. Ikaw Ano mo yung, nagpakilala sa akin yan. di ba? Soo-hyun. Yun lang. Bagitin mo nga ako ano niya, Queen of series niya. Tears ang inano niya sa akin. Tsaka syempre yung it's okay Oh, na. to be Naku, okay. ayun na naman yung grammar nun. Ibang ano It's nun. okay. Hindi. To not be okay. To not be Unang okay. sumikat. Ay, hindi ko napanood. Hanggang Ano, doon. My Love quiz? from the Star, di ba? My Love Love from from the the Star. Yun, Hindi my kasi love ako from Yes. the Yes, star. na ginamparan ni yes. di ba? Ni Gil Sobrang hit yun. Cuerma. Jill. Oh, yeah. Ay. Okay, mga At Marites. wait lang, pero ang alam sige. ko din, nag-undergo siya ng psychiatric treatment, siguro, para kasi syempre traumatized din naman yung tao. Siyempre naman, di ba? So, sana talaga makabalik ka, Kim Soo-hyun. Okay? Yes. Okay, mga Marites, happy ba? Yan po isang linggong Chismis! Chismis!